Bago ako magsimula ay gusto ko munang i-share sa inyo ang isang quote mula kay Tom York. Sex is more than an act of pleasure. It's the ability to be able to feel so close to a person, so connected, so comfortable that it's almost breathtaking to the point you feel you can't take it. And at this moment, you're a part of them. Mataas ang pananaw ko pagdating sa sex. Hindi lang siya simpleng pleasure ng dalawang taong nagmamahalan kundi isa itong sagradong gawain na gagawin mo lamang na may pagmamahal at kaakibat nito ang isang responsibilidad na maaaring ibungan nito pagkatapos ninyong magsiping. Anyway, ang inyong YouTube channel na Papa Dudut Stories ang dahilan kung bakit ako nakikinig tuwing gabi, Papa Dudut. Gumaganda talaga ang tulog ko kapag nakikinig ako sa mga totoong kwento ng buhay. At sa pakikinig ko ay na-inspire ako sa tinampok ninyo dati na storya ni Angeli na in-upload noong last year ay sobra talaga akong nakarelate. Although may pagkakaiba ng kaunti ang sitwasyon niya sa naging sitwasyon ko. Kaya heto, sumulat din po ko sa inyong programa para i-share ang aking experience sa pag-ibig, Papa Dudut. Marami akong naging karelasyon since high school, pero isa sa mga hindi ko makakalimutan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. 4 years ago ay nagtatrabaho ako sa isang call center. Nang makatrabaho ko si Anthony, hindi niya totoong pangalan. Nung makilala ko si Anthony ay tiyempong kakagaling ko lamang sa isang breakup. By the way, Anthony was a newbie at siya ang tipo ng taong napakatahimik. Hindi siya nakikisalamuha sa iba niyang teammates although madalas siyang kausap ng mga boses. Pero Papa Dudut, dahil sa pagiging tahimik niya kaya umusbong ang curiosity ko sa kanya. Grabe, sobrang stressful ng work natin today. Ang sasakit sa ulo ng mga caller natin. Reklamo ng kaibigan kong si Eman. Habang ako at ang isa ko pang kaibigang si Lorna ay umiinom lamang ng kape. Pero sa totoo lang mga friend, nag-enjoy talaga ako sa trabaho ko. Ang sabi ko naman. Sumang-ayon naman doon si Eman. Marami tayong nakakausap, yun nga lang nakakapagod sa lalamunan. Ay, may iba tayo si Len. Hindi mo pala natapos yung chika mo sa amin kanina. Yung kinakwento mo sa amin na nakasakay mo sa MRT, si Adrian? Curious na tanong naman sa akin ni Lorna, referring sa aking ex-boyfriend. So ano, may spark ko ba sa pagitan ninyo ng ex mo? Tanong naman ni Emma na halatang sabik na sabik makakuha ng scoop. Natawa na lamang ako sa pagiging curious ng dalawa. Naku, wala nang spark sa aming dalawa. Pero heto kaloka. Nung magkasalubong kami sa MRT, hayon. Nagkwentuhan kami na nauwi sa pagtatapat niya ng kanyang nararamdaman para sa akin. Ang sabi niya sa akin mahal pa rin daw niya ako. And he said sorry. Pero sorry na lang siya. Kaya sinabi ko sa kanya na we're finally over. Wala na akong espesyal na nararamdaman sa kanya. Na naka-move on ako. Pahayag ko. Natuwa naman si Lorna sa narinig. Buti nga sa kanya. Ganon ang napapala ng mga lalaking palaasa. Naku, buti talaga at naka-move on ka na rin dyan sa lalaking yun. Halos masira ang career mo noon dahil lang sa kanya. Sa totoo lang asar na asar ako sa mga lalaking ganon. Panira sa imahe ng mga lalaki. At tutuwaring wika ni Eman na ever since maging boyfriend ko si Adrian ay nagpakita na ang kaibigan ko ng pagkadisgusto dito. Pero friend, kaya ako masaya sa pagkikita namin yun nakita ko sa kanya na sising-sisi siya sa ginawa niyang panloloko sa akin. Kumbaga he realized my worth. Kaso ang mali niya, pinakawalan pa niya ako. Ayan tuloy, sobrang pagsisisi niya. Dagdag ko pa.
Samantala napansin namin ni Emma na tila may tinatanaw sa malayo ang aming kaibigan. "O Lorna, sino yang tinitingnan mo dyan?" tanong ni Eman sa kanya. "Kilala niyo na ba yung bagong hire na call center agent na nasa team natin? Ayan o." Wika ni Lorna habang hindi inaalisan ng tingin ang kararating lamang na newly hired call center agents. "Sino sa mga yan?" Lahat ng mga yan bagong teammates natin." Naguguluhang tanong ni Eman. "Hanapin niyo dyan yung pinakagwapo." Yun lamang ang sabi sa amin ni Lorna. Hinanap ko naman ang sinasabi niyang pinakagwapo at isa lang ang nakita ko. "So do you mean si Anthony?" "Exactly, ang gwapo niya hindi ba? Kaso mukhang workaholic. Sana single pa siya." Wika ni Lorna na halatang may gusto sa lalaking yon. "Kaso sa itsura niya malabong single yan. At kung single man yan, isa lang ang ibig sabihin yan. Kafederasyon siya ni Alan." Hinala ko habang natatawa. "Hindi naman siguro baklayang si Anthony. Naku, wag naman sana kasi kung hindi ay magwawala talaga ako." Natatawa ang sabi naman ni Lorna. Etong si Lorna, tingin pa ng tingin sa ibang lalaki samantalang narito naman ako. Pabiru pa na sabi ni Eman. Umismid naman si Lorna. "Hindi ka gwapo kaya ayaw kitang tingnan, sorry." Nagtawanan kaming tatlo. "Aray ko naman," sabi pa ni Emma na hindi naman nabawasan ng confidence. Pero parang hindi siya friendly. Alam mo na, mukha siyang suplado. Pagpapatuloy ko, referring to Anthony. "Mukha lang pero hindi pa tayo sure. Hindi pa natin siya nakakausap." Kinontra kagad ni Eman yung sinabi ni Lorna. "Suplado yan. Sigurado ako dyan, tingnan mo tahimik lang siyang kumakain dun sa mesa. Hindi siya nakikipag-usap sa mga kasama niya." Baka nahihiya lang siya kasi alam nyo na, baguhan lang siya sa company. Umalay natin baka introvert, wika ko. Sumang-ayon naman si Lorna sa akin. "May punto ka dyan, Solen." Samantala'y napansin kong unti-unti nang nagsipagalisan ang mga newly hired employees pagkatapos nilang kumain. Naiwan na lamang si Anthony na mag-isa sa kanyang table kaya nagpa siya akong pumunta at samahan ang lalaki. "Hi Anthony, can I join?" tanong ko sa kanya. Tumingin at masaya namang sumagot ang lalaki. "Sure, anyway, bakit ka umalis dun sa pwesto mo?" Curious niyang tanong. "Mag-isa ka na lang kasi dyan kaya heto naisip ko na tumabi sa'yo at saka para makilala na rin kita ng lubos." Sagot ko. Napansin ko tahimik ka. Are you a shy type of person?" Usisa ko pa sa kanya. Oo, introvert kasi ako Pagtatapat niya sa akin. "Naku, hindi usong mahiyain sa kumpanyang ito. Lahat dito makakapal ang muka. Tingnan mo lang ako, ang kapal ng fest para tsikahan ka." Natatawa kong wika. "Anyway, sasagad-sagadin ko na ang kakapalan ng mukha ko ha. Gusto kitang maging friend, mukha ka kasing mabait, pwede ba?" "Oo naman," sagot niya sa akin. "So, kumusta naman ang pagtatrabaho mo rito sa company?" Magiliw naman siyang sumagot. Okay naman. Madali naman akong natuto sa trabaho ko. Huwag kang mag-alala. Masasanay ka rin sa trabaho mo." Pampalubag loob ko sa kanya. "Anyway, kilala mo na ba ako?" "Solen, am I right?" Siyempre natuwa naman ako nang malaman kong kilala na pala niya ako. "Yup, and remember, ako ang friendliest call center agent sa hindi lang sa team ko kundi sa buong kumpanya." Pakilala ko pa sa kanya. "By the way, from now on, tropa na tayo ha. Sa susunod ay isasama ko na sina Eman at Lorna para sumaya ang stay mo rito sa kumpanya." "Sige, okay yan." Napangiti naman ako sa sagot ni Anthony. "Hindi ka rin madaldal no? Kung sa bagay, naiintindihan kita. Newbie ka pa kasi. Anyway,
Naba-vibes mo rin ba? Nahihiyang tumawa siya sa sinabi ko. Oo, nararamdaman ko rin yun, Sulen. Sagot pa niya sa akin. Papadudot, doon na nagsimula ang lahat. Madali kaming naging magka-vibes dahil na rin sa likas na mabait siya. Nung una ay inakala kong boring si Anthony pero nagkamali ako dahil napaka-entertaining niya. Samantala'y naging magkaibigan kami ni Anthony sa trabaho pero sa pamamagitan noon, hindi ko akalain na magkakaroon siya ng puwang sa puso't isipan ko. Sa madaling salita ay nagkagusto ako kay Anthony. Pero isang araw ay habang nakasakay ako sa MRT ay natanong ko siya sa hindi kalayuan. May kausap sa phone at hindi niya ako pansin noon dahil na rin sa maraming tao. Pero nagtataka ako kung sino yung kausap niya sa kabilang linya. Ewan ko ba papadudot pero parang nakakaramdam ako ng selos. Samantala nang matapos ng kausapin ni Anthony ang tao sa kabilang linya ay nagpa siya na akong lapitan siya papadudot. O Solen, narito ka pala sa MRT. Nagulat pero masayang bati sa akin ni Anthony. Natanaw kasi kita mula doon kaya pinuntahan kita. Sagot ko sa kanya. So how's your afternoon? Ayos naman ba? Agad namang sumagot si Anthony. Ayos naman ako, ikaw? Eto medyo inaantok, hindi ako nakatulog kaninang umaga. Ang sakit kasi ng ulo ko, buti na lang talaga at nakainom kagad ako ng gamot. Wika naman niya. Anyway, kanina lang ay natanaw kitang may kausap sa phone. Girlfriend mo? Usisa ko pa sa kanya. Yap, nangungumusta siya sa akin. Tinatanong niya kung masakit pa ba ang ulo ko. Ayun, kinampante ko siya na okay na ako. Nakaramdam naman ako ng disappointment sa narinig ko mula kay Anthony. So may girlfriend ka na pala? Hindi mo naman naikwento yun sa akin. You didn't ask, mahinang wika ni Anthony. Tinanong ko kaya sa'yo dati kung meron kang girlfriend o wala kaso hindi ko na tinapos pa ang sasabihin ko dahil ayaw kong magtunog na nagsiselos. Ah, okay. Natatandaan ko yun. Well, noong time na tinanong mo ko, I hesitated to answer your question kasi may problema kami ng girlfriend ko nung time na yon. Besides, I don't want my private life to be known inside the workplace. I think you're disappointed. Obserba niya sa akin. Bakit naman ako madidisappoint? Kunwari ay deny ko. Pero ang totoo ay aaminin kong nangihinayang ako. Kasi alam mo na, nalaman mong may girlfriend na ako. Pagpapatuloy niya sa sinasabi niya kanina. I think there's no reason for me para ma-disappoint sa'yo. Hindi naman kawalan ang pagiging taken mo sa friendship natin at sa performance mo sa trabaho. Sagot ko na lamang sa kanya. Anyway, kung babasihin yung reaksyon ng mukha mo habang nakikipag-usap sa phone mukhang masaya ka naman sa kanya. Dagdag ko pa. Ngumiti naman si Anthony. You're right, masayang masaya ako sa kanya. Ang sabi pa niya sa akin. Ganun ba? That's good. Lalo lang akong nakaramdam ng lungkot sa aking narinig mula sa kanya. Pagkatapos noon ay nauna na akong lumabas ng MRT para maitago ko sa kanya ang totoo kong nararamdaman. Samantala pagkatapos noon ay nasira na ang mood ko. Hindi na ako naging cheerful, hindi tulad noong dati. Iniisip ko kasi noon si Anthony at sobra kong hinayang sa katotohanang may girlfriend na ang kaibigan at katrabaho ko. Sa kabilang banda dahil sa ayaw ko nang lumalim pa masyado ang feelings ko para kay Anthony ay minabuti ko noon na umiwas na lamang sa kanya. Ayaw ko kasi na ako pang maging dulot ng problema kay Anthony. Sa kabilang banda makalipas ang halos 2 linggo, kusa na akong nilapitan ni Anthony at hindi na ako nakaiwas pa. You know what, Solen? Ang laki ng pinagbago mo. Hindi ka na yung tulad ng dati na cheerful. Bakit sobrang stress na ba sa trabaho? Nag-aalala lang tanong niya sa akin. Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Kaya nga gusto kong mag-file muna ng vacation leave Dagdag ko pa. Naku, ituloy mo yan.
kailangan mo mag-break muna sa trabaho because halata na sa itsura mo na haggard ka. Pangsang-ayon niya sa akin. Paano hindi ako mahahagard panay yung pag-iisip ko, malungkot kong wika. Is it work related? Concern niyang tanong sa akin. Or more like personal issues? Hindi ako nakasagot noon, Papa Dudut, dahil aaminin kong marami akong personal issues na kailangang i-deal with. May kinalaman ba yan sa akin? Diretsa niyang sabi sa akin. Napatingin naman ako sa kanya. Bakit mo naman nasabi yan? Huminga naman ng malalim si Anthony bago nagpatuloy. Solen, tatapatin na kita. Naobserbahan ko sa iyo na sa lahat ng teammates natin, ako lang yung iniiwasan mo. Bakit? May problema ka ba sa akin? Ano ka ba? Wala akong problema sa iyo, no? Deny ko. Hindi naman kasi problema matatawag yun eh. Gusto ko lang mabawasan ng kaunti ang attachment ko sa kanya para hindi naman ako masaktan. I don't know, pero Solen, I feel something strange. Nagdududa niyang wika sa akin. Bakit naman? Tanong ko. Agad naman siyang nagpatuloy. Ayaw kong maging assuming pero simula noong malaman mong may girlfriend ako at nung pinakilala ko sa iyo si Yvette, bigla ka nang nanamlay sa akin. Yun bang dahilan? Hindi naman ako nakakibuka agad dahil aaminin kong guilty ako, Papa Dudut. Maya-maya'y bigla niya akong diniretsa nang mapansin niyang nananahimik ako. May narinig akong chismis sa loob ng workplace na may gusto ka raw sa akin. Nanlaki ang aking mga mata sa sobrang pagkagulat. Wow ha, hindi ka rin assuming no? Todo deny kong wika. Okay, I'm sorry. Nalaman ko lang kasi yon sa ibang mga kasamahan natin na madalas nagtatambal sa ating dalawa. Sagot naman niya sa akin. Pero Solen, pwede ko bang malaman kung bakit mo ko iniiwasan itong mga nagdaang araw? O sisa niya sa akin. I'm so tired to talk, yun lang. Kunwari sagot ko na lamang at hindi ko na in-expound dahil baka masira pa ang aking depensa. Solen, kung may nagawa man ako sa yung hindi mo nagustuhan, I'm sorry. Please accept my apology. Malungkot niyang sabi sa akin. Nakita ko ang mga mata ni Anthony na nakatitig sa akin at nakaramdam ako ng sobrang guilt. Kitang-kita ko kasi sa kanya na nasasaktan siya sa aking ginagawang pag-iwas. No, you don't have to say sorry. Ang sabi ko na lamang. Muli naman siyang nagbuntong hininga. Okay, but if ever na meron kang hindi nagustuhan sa akin, just let me know. Aniya, pagkatapos ay malungkot siyang umalis habang ako ay naiwang nasasaktan sa mga nangyari. Papa Dudut, patuloy kong iniwasan na noon si Anthony pero palagi lamang ako nasasaktan sa ginagawa ko. Kahit kasi naiwasan ko noon si Anthony ay patuloy pa rin sa pag-usbong ang nararamdaman ko para sa kanya. Pilit kong kinokontrol ang mga nararamdaman ko pero sa bandang huli ay napagtatanto ko na natatalo ako dahil kapag nagkikita kami ni Anthony sa opisina ay hindi ko maiwasan na ipakita sa kanya ang totoo kong nararamdaman. Papa Dudut, dumating na ako sa puntong gusto ko nang sumuko pero pinilit ko pa ring magpakatatag. Palagi ko na lamang isinasaisip na kailangan kong magtimpi sa pagmamahal ko kay Anthony dahil alam ko na yun ang tamang gawin. Papa Dudut, pinagpatuloy ko ang pagtitimpi ng aking nararamdaman para kay Anthony. Pero dumarating talaga ako sa puntong hindi ko na maitago pa, kaya tuloy ay madalas akong pagsuspetsahan ni Anthony. Pero syempre kahit nabuking na ako ay todo deny pa rin ako. Kahit na anong klaseng pangasar ang ginawa sa akin ni Anthony ay hindi niya ako nagawang paaminin. Kaso isang araw ay hindi ko akalain na bibigay rin pala ang aking depensa pagkatapos makatanggap ako ng isang magandang balita na may kinalaman kay Anthony. Solen,
Nagsiselos ka ba kay Yvette? Bigla niyang tanong sa akin nang minsang magkasabay kami sa pag-uwi. Siyempre hindi kagad ako nakasagot kaya inulit niya ang tanong. Teka, anong klaseng tanong naman yan ha? Reklamo ko sa kanya. Napangisi lamang si Anthony. Umaming ka na nagsiselos ka no? Wika niya sa akin. Gusto niya akong hulihin. Huminga naman ako ng malalim bago ko ipagtapat sa kanya ang totoo. Okay fine, aaminin ko sa iyo. Nagsiselos ako. So, totoo pala yung chismis na kumakalat sa workplace natin. Pangisi-ngisi niyang wika sa akin. Na-stress ako hindi lang sa trabaho kundi pati sa iyo eh. Oo, gusto nga kita kaso kailangan kong lumayo sa iyo kasi ayaw kong ma-develop ang feelings ko sa iyo into love kasi natatakot akong masaktan. Sigurado kasi ako na once na ma-in love ako ng tuluyan sa iyo, masasaktan lamang ako kasi re-reject mo lang ako. Kasi nga may iba ka ng mahal. Pag-amin ko pa sa kanya. Ewan ko papadudot pero hindi ko na nakontrol noon ang sarili ko at nilabas ko na ang lahat ng nasa loob ko. So dahil lang doon kaya mo ko iiwasan? Ang babaw naman ang dahilan mo, Solen. Ang sabi ni Anthony. So ngayon alam mo na ang totoo. Hindi mo ba ako guguluhin pa? Tanong ko sa kanya. Naintindihan ko ang intensyon mo. But still, hindi pa rin yun makatao. Sa puntong yon ay sumeryoso na si Anthony. I know na sa ginawa kong pag-iwas sa kanya ay sobra siyang nasaktan noon. Ginagawa ko lang yun kasi ayaw ko makasira sa relasyon ninyo ni Yvette. Katwiran ko sa kanya. Sa puntong yon ay huminga ng malalim si Anthony bago siya nagtapat ng totoong nararamdaman para sa akin. What if I tell you na mahal kita? Lalayo ka pa rin ba sa akin? As usual ay nagulat naman ako sa aking nalaman. Anong sabi mo? I wanted to make sure na tama ang aking narinig. You heard it right. I love you, ang sabi niya sa akin. Pero paano si Yvette? Tanong ko sa kanya. Nag-break kami kahapon lang. Siya mismo ang nakipag-break sa akin. In love siya sa ibang lalaki. On the other hand ay hindi ako nasaktan kasi may iba na rin naman akong mahal. At ikaw yun? Kwento niya sa akin. Ngayong alam mo na mahal kita, iiwasan mo pa ba ako? O sisa pa niya? Ewan ko, Anthony. Please give me time to think bago ko sabihin yung mga nararamdaman ko para sa iyo. Ang sabi ko na lamang. I need time to think bago ko gumawa ng desisyon tungkol sa usaping pag-ibig. Okay, bibigyan kita ng panahon para makapag-isip-isip. Pero sana, Solen, sa pagkakataong ito huwag mo na akong iwasan. Hiling niya sa akin. Sige, Anthony. Hindi na kita iiwasan simula sa araw na ito. Pangako ko naman sa kanya. Papadudot after a week pagkatapos ng pagtatapat niya ay naging kami kaagad ni Anthony. Siyempre walang mapaglagyan ng saya ang puso ko. At that time I admit na mahal ko na si Anthony. Pero yon ang inakala ko. Simula kasi noong naging kami ni Anthony ay patuloy siya sa pagbibigay ng disappointments sa akin. Lalong-lalo na sa pag-uugali niya. He's so ungentleman at masyadong agresibo. He always try to take advantage on me, tulad na lamang isang gabi nang dalhin niya ako sa kanyang tinutuluyang condo unit. Natatandaan ko na lumapit sa akin noon si Anthony. Mapanukso noon ang kanyang matang nakatitig sa akin. Solen, may sasabihin ako sa iyo. Sabay hawak sa aking tagiliran. Malapit sa aking maselang parte ng katawan. O teka, Anthony, wika ko nang makaramdam ako ng pagtaas ng balahibo dahil sa ginawa niya. Bakit, Solen? Nagtataka niyang wika. Nawala ang naglalagablab at sabik na sabik niyang aura. Hindi naman sa ganoon, nagunat lang ako. Bigla mo kasi akong hinawakan sa tagiliran Paliwanag ko. Pero hindi na yon pinansin ni Anthony at sa halip ay hinagkan ako. I love you, Solen. Teka, Anthony. Pumalag ako dahil alam ko
na ang gusto niyang ipahiwatig sa akin. Gusto niya ng sex at hindi pa ako handa para doon. Actually, that time ay virgin pa ako. Sa katunayan, isa yon sa naging dahilan kaya naghiwalay kami ng ex kong si Adrian dahil ayaw kong isuko noon sa kanya ang aking virginity. Please huwag kang matakot. Mahal mo naman ako, hindi ba? Pagkumbinsi pa niya sa akin. Oo, pero hindi pa ako handa, sagot ko. Pinalaki ako ng aking mga magulang sa isang conservative environment at naniniwala ako na kasal muna bago sex. Yon ang aking prinsipyo na ayokong baliin. Huwag kang mamutla, puna niya sa akin while trying to caress me. Ano ba kasi ang plano mo? Kunwari sabi ko sa kanya. Hindi mo pa ba alam? Solen, we're mature enough. At saka nagmamahala naman tayo, hindi ba? Pananagutan naman kita. Promise niya sa akin. Anthony, no. I can't. Palag ko. Sa puntong yon ay naging seryoso na ang mukha ni Anthony. Mahal mo ba ako? Kasi kung mahal mo ako ibibigay mo sa akin ang gusto ko. No, Anthony. Hindi lang doon masusukat ang pagmamahal ko sa iyo. I'm sorry pero hindi ko ibibigay sa iyo ang sarili ko hanggat hindi tayo kasal. Pagtutol ko na siya namang kina-frustrate ni Anthony. Pagkatapos noon ay umalis na ako while nagdabog naman si Anthony papadudot. Alam ko na sa puntong yon ay magbabago na ang lahat sa amin. Samantala, isa talaga sa ayaw ko sa mga lalaki ang sobrang agresibo pagdating sa sex. At isa yon sa nakadisappoint sa akin kay Anthony. Nung una ay nakuha ko pang pagpasensyahan si Anthony pero sa bawat pagkikita namin ay palagi niya akong sinusedus na ibigay ko na sa kanya ang pagkababae ko. Hindi ko tuloy maiwasan na ma-offend sa mga ginagawa niya. He even dared me na kapag hindi ko raw binigay sa kanya ang pagkababae ko ay hihiwalayan niya ako. Papadudot from that point I realized na hindi ako mahal ni Anthony and he wanted me because of personal pleasure. For him, having a girlfriend is like having a toy na kahit kailan ay pwede niyang paglaruan at pagparausan. Papadudot, I'm not the type of girl na kailangan niya. At dahil doon kaya ako nag-decide na makipaghiwalay na sa boyfriend ko. I'm sorry Solen kung na-offend ka sa ginawa ko sa iyo dati. I'm sorry, sana naman ay mapatawad mo ko. Ang sabi niya sa akin nang minsang magkaroon kami ng pagkakataong makapag-usap. Nagbuntong hininga muna ako bago ako gumawa ng isang desisyon. Okay, pinapatawad na kita. Kung ganun ay makipagbalikan ka na sa akin. Umiling ako sa kanyang sinabi. Maaring pinatawad na kita pero buo na ang desisyon ko. Di na ako makikipagbalikan pa sa'yo. Sorry naman. Mahal na mahal kita. Ngunit naputol yon ang sabihin ko sa kanya ang katotohanan. Hindi mo ako mahal, Anthony. Kasi kung mahal mo ako, irerespeto mo yung desisyon ko noon, kaso ilang beses kang nagpumilit sa akin tapos madalas mo kong takutin na makikipaghiwalay ka sa akin kapag hindi ko ibinigay sa iyo ang pagkababae ko. At eto nga, nakikipaghiwalay ka sa akin. Sa ginawa mong yon, I just realized na hindi mo nga talaga ako mahal. Na virginity ko lang ang gusto mo sa akin. Kung ganyan kasi ang pag-iisip mo, hindi ako ang babaeng nararapat para sa iyo. Paliwanag ko. Pananagutan naman kita, insist niya. Hindi katwiran yon, Anthony. At saka siguro blessing in disguise na rin yung nangyari kasi na-realize ko rin na hindi talaga ikaw ang ideal man ko. Napaghanga lang pala yung nararamdaman ko sa iyo at hindi pag-ibig. Anthony, you disappointed me and that made me understand na hindi pala tayo ang para sa isa't isa. Ano bang gusto mong gawin ko para lang bumalik ka sa akin? Halos maiyak siya sa tanong na ibinato niya sa akin. Wala, Anthony. Buo na talaga ang desisyon ko. Hanggang dito na lang talaga ang relasyon natin. Wika ko sa kanya. Hindi mo alam kung gaano kasakit sa akin yung ginagawa mo. Pero sige, tatanggapin ko kasi kasalanan ko rin naman. Nawala ang pagmamahal mo sa akin ng dahil lang sa isang pagkakamali. Sige Solen, tatanggapin ko yung kinalabasan ng pagkakamali kong yon kahit na masakit sa akin. Aniya habang umiiyak sa aking harapan.
Papa Dudut, hindi pa natapos doon ang lahat. Nagpatuloy pa noon ang pangungulit ni Anthony sa akin pero matigas na ako. Kaya sa huli ay sumuko na lamang siya at sinubukang tanggapin na hanggang doon na lamang ang relasyon namin. Papa Dudut, on my part ay inaamin ko na nahirapan din akong mag-move on dahil minahal ko rin si Anthony bukod sa iisang kumpanya lamang kami nagtatrabaho at madalas kaming magkita roon. Pero sa pagdaan ng panahon ay unti-unti ring nawala ang feelings ko para sa kanya. Ganon din siya sa akin, Papa Dudut. Hanggang sa lumipas ang ilang buwan at tuluyan na kaming nakarecover sa aming failed relationship. Samantala kahit na merong kaming nakaraan ni Anthony ay sinikap pa rin naming maging mabuti sa isa't isa. Nagkakausap kami, nagkapatawaran. Pagkatapos noon ay muli kami nagkwentuhan at muling nagka-vibes hanggang sa nanumbalik ang pagkakaibigan naming dalawa. Sa ngayon, Papa Dudut, ay best friends na ngayon ang turingan namin ni Anthony. Masaya na kami sa estado namin ngayon at may kanya-kanya na rin kaming mga pag-ibig. Wala na kaming mahihiling pa ni Anthony. Papa Dudut, hanggang dito na lamang ang sulat ko and hopefully makarating ito sa inyong tanggapan. Thank you and more power sa inyo. Sana po ay magpatuloy ang pagiging number 1 ng inyong YouTube channel. Lubos na nagpapasalamat, Solen. Kung tunay mong mahal ang isang tao, irespeto mo ang kanyang pinapaniwalaan at mga prinsipyo. Sa kaso ni Anthony ay mahal lamang niya si Solen kasi meron siyang inaasam dito na hindi pa niya nakukuha. Para sa kanya, ang pag-ibig ay umiikot lamang sa sex, which is not the case. Hindi lamang sex ang involved sa pag-ibig. Nariyan po ang respeto, pag-unawa, pag-aruga at pagtanggap sa buong pagkatao ng taong mahal mo. Mababaw ang dahilan ni Anthony na kaya hindi maibigay ni Solen ang kanyang virginity ay hindi talaga siya tunay na mahal nito. Tama lang ang naging desisyon mo, Solen, na huwag ibigay sa kanya ang iyong pagkababae. Kung yan talaga ang prinsipyo mo na kasal muna bago ang sex, mabuti. Huwag ka manghinayang kay Anthony dahil makakakita ka pa ng ibang lalaki na irerespeto ang iyong paniniwala at prinsipyo sa iyong buhay. At para naman kay Anthony, sana'y mabago mo pa ang iyong mababaw na pananaw tungkol sa pag-ibig. Alam ko na isang araw ay mababago mo rin yan kapag dumating na sa iyo ang babaeng nakatakda na mahalin mo ng tapat. Muling maraming salamat sa iyo, Solen, at sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.